Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa panahon ngayon, naniniwala ka ba sa mga kwentong kababalaghan at mga bahay na nagmumulto? Ang bahay sa larawan na yan ay itinayo ng taong 2004 sa isang subdivision sa Talisay, Cebu. Subalit makalipas ang 3 taon, natapos na ang bahay. Pero katakatakang 1 taon lamang may tumira sa bahay. At makalipas naman ang 4 na taon, ibinebenta ang bahay na ito kahit hindi masyadong nagamit. Marami nga ang naging interesado sa bahay, subalit lahat ng buyer ay tila umaatras kapag narinig na nila ang kwento sa likod ng bahay kung bakit ito binibenta. Ayon sa mga residente ng subdivision, tuwing gabi kapag sila ay napadadaan sa bahay, nakakarinig sila ng mahihinang iyak at hagulgol ng mga babaeng tila humihingi ng tulong. Ang mga boses na ito ay nagmumula mismo sa loob ng madilim at bakanteng bahay. Sa tuwing inaabutan na ng gabi ang mga napapadaang residente sa bahay, pakiramdam nila ay tila may nagmamasid sa kanila kaya napapatakbo sila palayo sa bahay. May ilan ding taong nagsabi na may naaaninag silang babaeng nakatingin sa kanila mula sa bintana ng misteryosong bahay. Ayon naman sa security guard na nagpapatrolya sa subdivision, tuwing madaling araw may nadidinig silang kalabog at tunog ng yabag ng paa sa loob ng bahay. Kahit na ito ay salyado at wala namang nakatira. Hindi nagtagal ang mismong caretaker nga ng bahay ay umalis dahil hindi na din niya kaya pa ang tila pagpaparamdam ng mga individual na hindi nakikita sa loob ng bahay. At ang nakakalungkot, ang bahay pala na iyan ang naging piping saksi sa karumal-dumal na sinapit ng 2 biktimang tinaguriang Talisay Chop-Chop case na 18 taon na ang nakakalipas. Talisay, Cebu. Sa bayan na ito nagmula ang babae, si Emma May Peligro, 24 years old. Nag-iisang anak na babae lamang si Eva at meron siyang 3 kapatid na mga lalaki. Bilang nag-iisang babaeng anak, siya ay labis na pinapahalagan at minamahal ng kanyang pamilya. Inilarawan siya bilang isang mabait, mapagmahal at responsableng anak. Simple lang ang buhay ng pamilya Peligro pero sila ay buo at masaya. Malapit sa kanyang mga pinsan si Eva, partikular na sa babaeng si Gwendolyn Balasta, 22 years old. Palakaibigan din ang babae at madalas silang mamasyal sa iba't ibang lugar. Bata pa lamang likas nang matulungin si Eva. Aktibo din siya sa mga school activity at isang bibong bata. Nang nagdadalaga, nagkaroon si Eva ng mataas na pangarap para sa kanyang pamilya. Nang nagkolehiyo na ang dalaga, kumuha siya ng kursong nursing at nag-aral sa Benedicto College of Nursing. Napakasaya nga ng mga magulang ni Eva dahil lahat ng kanilang sakripisyo ay nagbunga nang nakapagtapos na ng pag-aaral ang babae. Agad namang nag-review si Eva para sa nursing licensure examination upang maging ganap na nurse. At para nga sa kanyang personal na buhay, si Eva ay mayroong makulay na buhay pag-ibig. Ang kanyang kasintahan ay kinilalang si Felix. Mula din sa bayan ng Cebu ang pamilya ni Felix. Mula pa taong 2001, karelasyon na ni Eva si Felix. Naipakilala naman ni na Eva at Felix ang bawat isa sa kani-kanilang mga pamilya. Hindi naman humadlang ang pamilya ni na Eva at Felix dahil maganda naman ang impluwensya na magkarelasyon sa isa't isa. Buo ang suporta ng laki sa pagre-review ni Eva para sa nalalapit nitong licensure exam. Sinasamahan niya ito sa mga library kung saan tahimik at makakapokus nga ng pag-aaral ang babae. At habang kanya-kanyang plano ni na Eva at Felix ang kanilang mga buhay, unti-unti na din silang gumawa ng mga plano para sa kanilang kinabukasan bilang magkarelasyon. Habang nagre-review para sa exam, nagdesisyon ang dalawa na magpakasal. Pinangako ni Eva sa kanyang pamilya na kahit na ikasal man siya kay Felix, tutuparin pa din niya ang pangarap niya maging isang nurse.
Subalit ang kasal ay hindi natuloy dahil biglang nag-migrate ang pamilya ni Felix sa Amerika. Bago umalis, nangako nga si Felix kay Eva na dadalhin niya ang babae sa Amerika, subalit kailangan muna nilang mag-intay ng tamang panahon. At dahil dito, nagtungo nga si Felix sa Amerika at siya ay green holder pa lamang ng panahon na ito. Sa isip ni Felix, mas madali niyang mapepetisyon si Eva kung ganap na siyang American citizens at saka sila magpapakasal ni Eva. Naiintindihan naman ni Eva ang sitwasyon nila ni Felix dahil para sa kanilang kinabukasan ang plano ng lalaki. At taong 2004, habang nasa Amerika at nagtatrabaho, bumili si Felix ng isang property sa isang private subdivision sa Talisay na ipinangalan niya kay Eva. Noong una, si Eva ang pinakausapan ni Felix na magbantay sa mga construction worker na magre-renovate sa bahay dahil may ilan sanang gustong ipabago ang lalaki. Ngunit tumanggi si Eva sa pakiusap ng kanyang nobyo. Katwiran ng nurse, kahit sa kanya nakapangalan ang bahay, si Felix pa din ang bumili nito at hindi daw tama na dun tumira sa Eva dahil hindi pa naman sila kasal. Dahil dito, may ibang tumira sa bahay na binili ni Felix. Ito ay ang nakakatanda niyang kapatid na si Richard na isang taxi driver. Ang napag-usapan lamang sana na magkapatid ay si Richard lamang ang pansamantalang titira sa dalawang palapag na bahay. Ngunit nagulat na lamang si Felix nang nakarating sa kanya ang balita na pati ang live-in partner ng kanyang kuya na si Jean at pamangkin nito ay nakatira na sa binili niyang bahay. Nang nagkausap ang magkapatid, nagmakaawa si Richard kay Felix na aganding tumira ang kanyang pamilya sa bahay dahil maliit lamang ang inuupahan nilang kwarto at dapat nga umanong maawa si Felix sa kanyang pamangkin. Wala nang nagawa si Felix kundi sumang-ayon sa kagustuhan ng kanyang kapatid. Pero bukod sa pagpapatira sa kanyang kuya sa kanyang bahay, buwanan din nagpapadala si Felix ng pera para allowance ng kanyang kuya. Wala na ngang nagawa si Felix at pinabayaan na lamang niya ang kanyang kuya at inisip na nga lamang na tulong na lamang niya iyon sa nakakatanda niyang kapatid. Tanging bilin lamang ni Felix sa kanyang kuya ay ingatan ang bahay at panatilihin itong malinis. Habang nasa Amerika, nagsumikap si Felix at nag-ipon. At kalaunan, unti-unti na ding nabilhan ni Felix sa mga gamit ang bahay na kanyang nabili at napalagyan na ito ng internet connection. September 2007 nang bumalik sa Pilipinas si Felix. Napakasaya nga ni Eva nang muling makasama ang kanyang nobya matapos na magkaroon ng long-distance relationship. At sa pag-uusap nga na magkasintahan, nakumbinsi na ni Felix si Eva na tumira na sa bahay na kanyang binili sa subdivision. Iginit ni Felix kay Eva na mas magiging madali ang pag-uusap nila ni Eva doon dahil may internet sa bahay. Sa puntong ito, napapayag na si Eva at sinama niya sa paglipat sa bahay na iyon ang kanyang malapit na pinsan na si Gwendolyn. Sa second floor ng bahay, tumira sina Eva at Gwendolyn habang nasa unang palapag naman ang pamilya ni Richard. Araw-araw magkausap ang magkasintahang Eva at Felix. At sa pagdaan nga ng mga linggo, napansin na ni Felix na nahihirapan na siyang makausap si Eva. Kapag nagkakatawagan ang dalawa, sinasabi nga ni Eva na napaka-busy niya dahil pag-uwi niya pa galing trabaho sa kanilang bahay, kailangan pa niyang maglinis dahil hindi umano naglilinis ang kanyang future brother-in-law na si Richard, maging ang live-in partner nito. Nagsisend nga si Eva ng mga larawan ng kalat ng buong bahay na gawa ni Richard at ng kanyang pamilya. Nagrereklamo nga si Eva na dahil pagod na siya sa pagtatrabaho bilang nurse, ay maglilinis pa siya ng kalat ng bahay na hindi naman niya gawa. Ikinagalit naman ni Felix ang nangyari kaya pinutol niya ang pagpapadala ng pera sa kanyang kapatid. Pakiramdam ni Felix, hindi na iginalang ng kanyang kapatid si Eva at ginawa pang kasambahay ito dahil si Eva pa ang naglilinis ng bahay. Kalaunan, sinabi na nga ni Eva sa kanyang nobyo na hindi na niya kayang makasama pa si Richard sa bahay sapagkat talagang baboy ang mga ito sa bahay at
palaging pinapupunta din ni Richard ang mga kaibigan nitong taxi driver, particular na si Joseph. Nagsumbong na din si Eva kay Felix na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang kanyang kuya. At dahil sa hindi magandang pinagagagawa ni Richard, pinutol na din ng nanay ni Richard ang pagpapadala sa kanya ng pera mula sa Amerika dahil sa nabalitang itong hindi magandang trato kay Eva. Ito ang naging naging dahilan ng hidwaan nina Eva at Richard. Samantala taong 2008, natanggap naman ni Felix ang magandang balita na siya ay mag-oath taking na bilang American citizen. At sa pag-uusap nga sa telepono ng nurse na si Eva at ng kanyang kasintahan si Felix, nagkasundo na silang lumipat na lamang ng bahay sina Eva at si Gwendolyn. Bukod doon, ibebenta na din ni Felix ang bahay dahil malapit namang umalis pa Amerika si Eva. Permanente na itong titira sa Amerika. Si Eva ang nagsabi naman sa kuya ni Felix na ibebenta na nga ang bahay at kailangan na nilang lumipat. Labis na ikinagalit ni Richard ang pagpapalayas ni Eva sa kanya at nang dahil din kay Eva, hindi na siya nakakakuha pa ng sustento mula sa kanyang pamilya mula Amerika. July 2008 na nagsimula ng maghanap ng lilipatang apartment ang magpinsan na Eva at Gwendolyn. Meron naman agad silang nakita sa Mandawi City at agad itong binayaran ni Felix. July 24, 2008 nang sinimulan na ni Eva at Gwendolyn ang pag-iimpake. Isa-isa namang kinausap ni Felix ang kanyang mga kaibigan na tulungan sina Eva sa gagawing paglipat. Pero dahil lahat ng kakilala ni Felix ay busy na mga oras na ito, ipinagpaliban muna ni Eva at Gwendolyn ang paglilipat nila ng titirahan dahil walang tutulong sa kanila sa pagbubuhat. Lang araw din na ito na ikwento na ni Eva kay Felix na nararamdaman niyang kakaiba ang ikinikilos ng mga kasama niya sa bahay, lalo na si Richard. Nagsabi din ng nurse na nasa bahay ang laging kasama ni Richard na si Joseph. Hanggang sa 3:15 na ng hapon, nakausap pa ni Felix si Eva. Subalit matapos yun, hindi na natawagan pa ni Felix si Eva. Agad namang nag-alala ang lalaki kaya pinakausapan niya ang isang kaibigan na kamustahin si Eva sa bahay. Pero hindi nakapunta ang kaibigan ni Felix dahil inaasikaso niya ang kanyang anak. Kaya naman kinausap na lamang ng kaibigan ni Felix ang guard para magtungo sa bahay ni Eva. At base nga sa ulat, nakausap ng guard ang kapatid ni Felix na si Richard. Sinabi daw ni Richard na wala doon si Eva at Gwendolyn dahil umalis umano ang magpinsan. At inantay naman ni Felix na mag-online mulit si Eva, subalit hindi niya muling narinig pa ang boses ng kanyang kasintahan. July 25 nang pinakiusapan na ni Felix ang ate ni Eva at isa pang kaibigan nito na magtungo sa bahay kung nasan nga nakatira si Eva. Pagdating sa bahay, dinatna ng ate ni Eva ang mga bagahe ng kanyang kapatid at pinsan. Sinuyod niya ang buong bahay ngunit wala doon si Eva. Sunod ay nagtungo ang babae sa Talisay Police Station upang i-report ang pagkawala ng kanyang kapatid at pinsan. Sa kaparehong araw, sunod-sunod na report ang natanggap ng Talisay City Police hinggil sa mga labi ng tao na natagpuan sa Talisay, Minglanilla at Naga City. Nang nagtungo ang mga pulis sa lugar, kumpirmado nga na hiwalay-hiwalay na labi ang nakita sa magkakaibang lugar. Isa-isa ngang nirecover ng mga otoridad ang itim na plastic na may lamang labi na mga babae. Pinaniniwalaan nga na isa-isang nakahiwalay na ang mga labi. Halos matakot nga ang buong residente ng Cebu dahil sa chop-chop case na ito. At kalaunan parami na nga ng parami ang nahanap ng mga pulis na itim na plastic na may mga hiwalay-hiwalay na labi. At sa kabuuan, 13 itim na plastic ang kanilang na-recover. July 26, 2008, nang nakarating na sa pamilya ng mga nawawalang sina Eva at Gwendolyn ang tungkol sa nakitang labi. Nagtungo sila sa punerarya kung saan positibo nilang kinilala ang mga labi na sina Eva at Gwendolyn. Hindi makapaniwala ang kanyang pamilya sa karumal-dumal nilang sinapit. Sigaw nga nila ay hustisya para sa nangyari sa dalawang biktima.
Agad namang nakarating kay Felix sa Amerika ang tungkol sa balitang natagpuang labi ng kanyang fiancé. Nalaman niya din na hiwalay-hiwalay pa ang nasabing labi. Halos madurog ang puso ng lalaki sa kanyang nabalitaan. Pero mas nasaktan si Felix nang nalaman niya na ang gumawa ng karumal-dumal na krimen ay ang kanyang kuya Richard. At dahil sa galit at pagdadalamhati, hayagan niyang itinakwil ang kanyang kapatid. Sinabi ni Felix na gagawin niya ang lahat upang mabulok sa kulungan ang kanyang sariling kapatid. At August 1 hanggang August 4, nang naaresto na ang huling kasama ni Eva at Gwendolyn na sina Richard, Joseph at ang kinakasama ni Richard na si Jean. At ayon sa investigasyon, isang gwardya ang nagturo sa mga sospek sa nangyaring krimen. Ayon sa mga ulat, matapos ihulog ang mga labi, natakot ang mga sospek. Lihim na nagtapat si Richard sa isang security guard ng subdivision tungkol sa nangyaring pagpatay. At ayon nga sa investigasyon, ginamit ni Richard at Joseph ang isang taxi na minamaneho ni Richard upang itapon ang mga labi. Ang pagpasok at paglabas ng sasakyang ito sa subdivision ay na-record ng parehong gwardya na nagsumbong sa mga pulis. Dahil para sa kanya, ito ay kaduda-duda. Kinabukasan, naaresto at ikinulong sina Joseph, Jean, Richard para sa kasong murder. Nag-plead sila ng not guilty sa mga kasong isinampa laban sa kanila. Naghain nga ng mosyon ang kanilang mga abogado para sumailalim sila sa psychiatric examination bago basahan ng sakdal. Ng kampo ng sospek ang karumal-dumal na paraan ng pagpatay sa mga biktima ay indikasyon na maaring nawala sa sariling kataniuan ang mga sospek dahil sa ipinagbabaw na gamot. Ilang taong ngang gumulong ang kasong ito sa korte at ng taong 2011, nagbago ang pahayag ng kasabwat ni Richard na si Joseph, kung saan umamin siya sa nangyaring pagpatay at nag-plead ng guilty para sa pagpaslang nila kina Eva at Gwendolyn. Ayon kay Joseph, gabi ng July 24, nagiinuman sila ni Richard sa bahay na binili ni Felix. Ibinahagi daw sa kanya ni Richard ang matindi nitong galit kay Eva dahil ito ang rason kung bakit mapapalaya sila sa bahay at natigil na ang sustentong pera ng kanyang nanay mula Amerika. Dito na bumuo si Richard ng masamang plano laban sa magpinsang biktima. Amin ni Joseph, nang lumabas si Eva sa kanyang kwarto, sinakal siya agad ni Richard. Bukod doon, ilang beses pang sinakta ni Richard si Eva hanggang sa napatay na niya ang nurse. Nakita naman ng pinsan ni Eva na si Gwendolyn ang pangyayari kaya siya ay sinakal at pinaslang na rin ni Richard. Kwento pa niya, nagmakaawa umano si Gwendolyn kay Richard, subalit pinaslang pa din siya nito. Hiningi daw ni Richard ang tulong ni Joseph na ihiwalay ang labi na magpinsan. At sa takot ni Joseph kay Richard, sumunod siya sa utos nito at inilagay ang mga labi sa itim na plastic bag. Pagkatapos ay ginamit nila ang taxi na ginagamit ni Richard upang itapon ang mga plastic bag sa iba't ibang lugar. Kinaumagahan, inutusan naman ni Richard ang live-in partner nito na si Jean na bumili ng mga panlinis na kemikal para linisin ang pinangyarihan ng krimen. Pag-amin naman ni Jean, natakot siya na siyang isunod ni Richard kapag hindi siya sumunod sa inuutos nito. Kaya kahit labag sa kanyang kalooban ay sumunod pa rin siya kay Richard. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Richard na ang taong nasa likod ng pagpatay kina Eva at Gwendolyn ay ang kaibigan niya si Joseph. Gate niya, lasing at nakatulog daw siya kaya wala siyang alam sa nangyaring krimen. Pero kalaunan, nagbago ang pahayag ni Richard at sinabing inaamin na niya ang pagpaslang sa magpinsan. At kalaunan nga, hinatulan siya ng korte ng habang buhay na pagkakulong. Pero noong February 2012, nagbigay ng testimonya si Richard sa harap ng hukuman. Nanindigan siya na wala siyang kinalaman sa nangyaring krimen. Pinilit at sinaktan lamang daw si Richard ng mga pulis para pirmahan niya ang kanyang naunang salaysay. Samantala, umamin naman ang suspect na si Jean sa partisipasyon niya sa krimen at sinabing nilinis lamang niya ang pinangyarihan ng insidente. At napawalang sala naman si Jean at tuluyang nakalaya dahil dito. Taong 2016,
Matapos ang napakahabang paglilitis, ibinaba na ang final na hatol kay Richard. Sa korte, napatunayan na may matinding galit si Richard kay Eva sapagkat isinumbong ng babae ang paggamit ng suspect na ipinagbabawal na gamot nito sa kanyang pamilya. Siya ay napatunayan guilty sa pagpatay sa magpinsang Eva at Gwendolyn at hinatulan siya ng 80 years na pagkakakulong. Sa tulong ng kanyang pamilya, unti-unti namang natanggap ni Felix ang mapait na sinapit ng kanyang pinakamamahal na si Eva. Hindi na siya muling bumalik pa ng Pilipinas at sa Amerika na nagkaroon ng pamilya. At nananatili pa ding nakatayo ang binili ni Felix na bahay para sana sa kanyang kasintahan si Eva. Tinatawag na ito ngayon na haunted house ng ibang residente dahil sa pagpaparamdam at mga iyak ng babae na kanilang naririnig sa bahay. Simula nang umalis na ang caretaker sa bahay, ng taong 2012 wala nang bumisita pa sa bahay kailanman. Nebenta ito at may mga naging interesado sa wallet walang naglakas ng loob na bilhin ng bahay. Kung ikaw, willing ka bang bumili ng bahay na alam mong may nagmumulto doon? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!